Kanya-kanya muna kami ni Jelly na lakad ngayon. Pangarap ko yung mong ng dati. Pero award? Oo, okay dali. So, yan ma'am. Meron po siyang foot sensor. Oo, tatagal na ng 2 oras yun. 1 oras na yun, 2 hours na next time. Awe, totoo ba? Arte. Okay, matetest ang English skills natin. Same lang din naman siya nung nasa baba mo. Sa remote lang namin kaiba. Ayan po sir. Ito po siya. Talagang trono niya yan eh. So, talagang inaalam niya yung kuya. Lalo na ito nagtagal ka sa Same lang cellphone din dito. naman siya nung Dinig niya na may voice command. Bumalik. May voice command na. Then, kung ano po yung command natin, like open the seat. Close the seat. Full flush. Please ma'am. Hindi. Iko-content natin ito. Separate. Abangan nyo na lang kung mapapagana ko yung kubeta na. Hindi ko kayo mag-content. Lalagyan yung camera sa harapan. Tapos nakaupo ka. Ah, okay. Nagsispray na siya sa puwet. Yung ganda review. This is my personal review of the MHD Kineme of Moderno Toilet. Narinig nyo, nag-flash na, di ba? Alam nga naman, ipakita ko pa. Ganon! Uy, gandang content nun. Try mo na na. Good morning! Tagal ko hindi nagamit tong camera na to, pero nasa kating ko yung camera na isa, so I'm going to use this one. Kanya-kanya muna kami ni Jelly na lakad ngayon. Ako papunta tayo na Antipolo kasi parang wala na isang linggo, lilipat na kami. Tapos susundo siya kay Alexei habang wini-wait namin siya kasi mamaya may lessons din si Alexei doon sa Antipolo mismo. Nahanap akong taekwondo lessons. First time niya magta-taekwondo. Ang agenda for today, syempre, i-check yung progress ng mga ginagawa. Tapos, we'll be unboxing yung mga naka-box like appliances, mga kitchen stuff, ganyan. Kasi maglilinis na bukas si BCB. So, ang goal is mailabas lahat sila sa boxes so that bukas pag naglinis, wala na yung mga madudumi na box. Kasi pagka nagko-construction, yung mga box na lalagyan na aligabog, ganyan. My goodness. Tawa na lang ang nagawa. Narinig niyo yun? Wala akong masabi, kundi tumawa na lang. Ingay. Labas muna tayo for some peace. Grabe, ano pangyayari sa loob. 1 week lang lilipat na kami. Ito kasi yung dilemma guys. So, binili na nga namin ng tapos na itong bahay. Ang problema, since finish na lahat ng mga walls, yung mga kailangan ng abang ng electrical, doon talaga nagkakatalo. As in, sila magtik-tik ulit. Like yung mga smart toilet, mga smart mirror, mga ganyan. Ang dami talaga. So, this is 1 week. 1 week, guys. Ito na yung dining table natin, pero nilagyan muna namin ng yung styro na kasama. Shinip yan dito. Ito naman yung may nakapatong lang. Yung sample ng dining chair. Isa lang muna ginawa nila. Pag-approve, gagawin din yung iba. Tapos lang namin mag-lunch, wala akong nakapag-vlog kanina. Nag-order lang kami, nag-grab lang kami ng Chowking. Pero dumating yung Meralco Bill. Kaso ito, nakapangalan pa siya dun sa first owner. Which is, yung first owner nga is yung gumawa ng bahay. Hindi naman nila tinirahan talaga yung bahay. Kasi yung ginawa nila, to sell. Kaya sa kanila nakapangalan to. Billing period is April 12 to May 15. Pero ang solar na ikabit siya, May 7. So may about 1 week dito ng solar. 10,324.31.
But then again, 3 weeks to na sa Meralco kinukuha and then 1 week na sa solar. Tapos hindi pa yun yung actual load ng bahay kasi wala pa namang nakatira yun yung mga construction works, ganyan. Since this is April 12 to May 11, hindi pala May 15, ang next na billing is May 12 to June 11. Yung May 12 to June 11, that is purely on solar. Ang pagkakaiba lang is, again, hindi pa rin yun actual load kasi hindi pa kami nakatira sa bahay. So, ang interested akong makita is yung bill from June 12 to July 11. Yan yung talagang pure electric and nakatira na kami dito kasi sa 28 nga, lilipat na kami May 28. Yan. Currently, kinakabit yung TV. Iba-bracket siya dyan sa may console. Pero yan, grabe yung nakita ninyo. Hindi pa namin tinatanggal kasi nga, nag-aalikabok. Let's see, naapakan ka natin kung buo pa yung TV. Tatanggalin pa yung paa. Nung in-open nyo to, Kuya Joey, ganito lang to. Ano, styro? Parang safe naman. Ang tunog ng mga. Naputol ng nawal. Paano naputol na wire? Ikawa mamay, may putol. Sa isang kilovolts ma'am, 1,000 volts, ibig sabihin 9,000 volts na higit yun. So, hindi naman siya nakakamatay, pero... Hindi ma'am, pero talagang magpo-collapse siya. Either nahihilo siya o kaya may matay siya. So, kahit wala kami, pwede kong i-disarm? Opo, Dahil kahit nakadita lang. opo. Parang sa gate ma'am. Saan yung buksan? Halimbawa, nagbakasyon kayo, umaga gusto nyo patayin, tapos gabi bubuksan nyo. So ngayon, akit tayo sa taas. Room ni Alexei, nandiyan na sa baba yung mag-i-install. Alexei, come here. Ginagawa yung bed mo. Upstairs. Hindi ka andun yung things mo. Sobrang init. Nakabukas ba ito? Naka-ano ba ito naman? Nasa remote? Baka naka-mahina. Wow, helping naman. It's not heavy? You can do it? Ganyan ba anak? You don't have it. Master shift na. Punta na ako sa master shift. Hindi siya makakabit. Kasi pag nakaupo ka, sakto lang yan. Nakaupo ka dito. Now, magsa-start tayo mag-unbox kasi tinatanggalan namin lahat ng boxes because tomorrow nga ay may post-construction cleaning na kinuha kami. Post-construction cleaning, ano siya, kinukuha talaga siya na service pagkatapos gawain yung bahay. Para alam niyo yun, pag nag-move in kayo, naka-ready na siya, maglilinis man kayo, at least yung mga very minimal na lang na linis. Pero guys, nakita niyo ba to? Pangarap ko yung pumbiling dati. Pero kasi, nung lumipat kami sa Pasig, may rice cooker naman ako, nagaling pa sa condo nun. So parang ako, ayoko mo nang bumili ng panibagong appliance. Ang appliance, nandun yan sa counter mo, tapos nakalinya na yan. Masyado siyang maggulo na. And okay, power kim pa yung rice cooker ko. But now, lahat ng gamit sa Pasig will remain in Pasig. Yung dining doon, yung sofa, yung bed namin, everything will be there. So pag natulog kami, meron pa rin kami gagamitin. Even the rice cooker. So may chance ako na mabili ko yung rice cooker na to. Hirap pala nito buksan. Kasi si Alexei, pumunta sila na malapit dito na, ito na yung sandok. Malapit dito na grocery store or drinks ni Alexei. Kasi na mamaya meron siyang taekwondo. So, nag-relax muna si Ute. Gagaling lang yung school, malapit na mag-end yung school niya. And sakto, 26, ang moving up ni Alexei, 28 kami nilipat dito. Ano yun, by hook or by crook tapos o hindi,
kahit yung mga ongoing pa. Pero by that time, parang ang tansya namin, wala na yung mga dirty works. As in talagang parang kung may ginagawa man, yung mga semento hindi na involved, mga sand, and kung ano-ano pang madumi. So ito yung kinuha ko. Basta yung kinuha ko yung parang pinaka-advanced na version. This one has parang 6 cup at saka 10 cup version. This is the 10 cup version na para bang ang dami-dami namin. Pero yung 10 cup sa amin ng isang meal ay sobra. Pero alam niyo naman, pag nagluto sa umaga, dala na ang tanghalian, parang hindi luto ng luto. Yan. First time ko siya na nakikita. Kasi as in, talagang nung nandun ako, tinuro ko lang siya tapos sabi ko, ito yung gusto ko. So this one we got from Korea and ito yung pinaka top of the line kung may ganun pa. And ito yung kanya pinaka-pot. Itong pot na to, you can also buy an extra one just in case hindi mo ulit magluto ng another one if meron kayong mga guests. Pero yun nga, yung 10 cup version, which is this one, sobra to sa amin sa isang kainan. And I think marami pa siyang purpose other than cooking different kinds of rice. Para nga ang pagkakagets ko, kaya rin ito even yogurt. And si Alexei, sobrang takaw sa yogurt. So, magiging very useful ito. Lagay muna natin itong sandok. Tsaka ito yung alam ko pantakal ng rice. Tsaka water. Lagay muna natin sa loob. Then I also keep yung mga manuals na mga appliances namin. Tapos bumili ako ng parang folder na wait lang. Actually, hindi pa namin na-organize. Parang sinut lang namin lahat dito. Isang folder na, parang accordion folder na ganito. So that, nandito lahat ng manuals, ng resibo, for warranty. Ito, wala naman na itong warranty. Yun lang talaga ang downside if you're buying sa ibang bansa. Siyempre, alam, kailangan talaga ingatan. Pero yan, magagamit na natin to in wala na isang linggo. Yan, lagyan muna natin siya dito sa gilid. Most probably, ang pwesto nito ay dyan sa may pwesto ng camera. Kasi nandyan yung area na may outlet. Meron din namang outlet dito sa area na to. Pero kasi ito, lutuan. So, pwede dito kunyari mag-chop. Pero hindi, ang prep is ito. Tapos dito luto. Next will be unboxing yung mga pans and pots. So, meron kaming pang daily na paggamit. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Pero ito ay yung continuation ng aking nasimulan sa collection na 2022 ko ata, yung first pink Le Creuset pot ko na nasa bahay, hindi pa namin nadadala dito. Isa lang ang pinili ko. Pinagbigyan ko lang yung cell ko kasi parang nangyayang kong bilhin yung buong collection dahil ang liit-liit ng kitchen namin doon, ang liit ng storage. Hindi nakaka-inspire talaga na mag-collect ng mga pots at magluto pag medyo may kaliitan. Kasi naman, yung kitchen namin doon sa balcony, ano talaga yun? I would say, parang kitchenette, gano'n. Dahil meron kaming main kitchen sa baba. Gusto ko lang na pag halimbawa, gabi gusto namin magluto, we don't have to go down doon sa aming main kitchen ng bahay. So, this is the first pot. Mabilisan na lang to guys. Next pot. Okay. Also from Le Creuset, but this is yung 20-quart pot. Pagka konti lang ang ulo. Oh! Meron ka mga happy yarn. Ayoko madaliin yung moment. Moment? Kala mo lang, matalikod pala ako sa inyo. Okay, and then ito yung takip. Ang bigat. Uy, I'm reminded. Kailangan ko pala ng ano tawag ko. Parang mukha siyang cup holder na sa ilalim. Trivet. Meron na ba kami? Parang ako may binila ko sa IKEA nun eh. Next. This is yung 20-quart version. Kaso nga lang mga sister, if you're going to get this, these are two types of pink. Meron kasing chiffon pink, tsaka may isang, basta may isang tawag pa sa pink sa Le Creuset. So, itong pan na ito ay different from this pot. I think ito yung chiffon tube. Di ko alam. Kasi ibang type of pink to, ibang type of pink to. Pero baka naman sila magka-family. Kasi walang, alam mo yun, from the same corner lang. Kasi sabi ko parang may kulang kanina. Meron pa pala. Pero isang item na lang to. I think ito ay yung mababa din. Yes, para siyang ganito na mali. Tapos yung mga pang-bake ko ay siniship pa lang. I ordered it from Amazon. May mga diretso dito sa Philippines. Pero may mga ibang items na Amazon US lang. So, sinip ko siya dun sa US address ko. Then from the US address, i-forward siya papunta dito. So, siguro in some other time, let's unbox yung aking mga bakeware. Kasi plano ko, since si Alexei talaga ay sobrang hilig sa tinapay, wala namang masama
na bonding namin na mag-baking classes dito na sa bahay para hindi na kami yun yung goal ko ngayon is to be more sustainable when it comes to the things that I do. For example, sa mga workout ko, syempre ang layo namin, nasa kabundukan kami, medyo wala namang pilates dito. Ang meron lang dito ay golf, tennis, pwede pickleball. So, dun ako sa mga sports na konti lang yung time na iaalat ko, na instead na 1 hour going to ganitong place, spend ko na lang yung sa anak ko. Honestly, ang currency is not only in terms of money, currency is in terms of time and energy as well. So, dun ko kinukumpit yun kung gaano ka-sustainable bilang pagdating sa kung magkano, kung gaano katagal ba siya na magti-take sa amin, and kung anong energy yung isi-spend mo. Gano'n na ako mag-gauge. Doon ata pagtrentahin. Tapos, bumili lang ako ng extra na takip na clear na ganito, cover. Kasi, walang cover itong isang... Kasya. Yes. Walang cover itong isang skillet ba tawag dito. Yan. Kompleto na sila dito. Now, syempre, pwede rin naman to for everyday. Pero, halimbawa, dun sila sa Dirty Kitchen gagawa. Bumili lang ako ng regular lang na, alam niyo parang one set lang na nabibili nyo sa SNR, Tramontina. It's one set na, 10 piece. So, ito yung for everyday na pwedeng gamitin. Binaba namin sa floor kasi medyo mahirap siya pag dito sa taas. Tanggalin na natin siya. Grabe kung nakita nyo lang kung gaano karaming nailabas na plywood, styro, mga boxes dito kanina. Dami talaga. Kaya nga inuunti-unti na namin na ilabas sila lahat para mabilis makapag-release tomorrow. Ito yung isang set. Tsaka may binili pa ako na sobrang taas na stock pot if need talaga na maraming lutuin. Next, itong knife set. Ito naman saan ko lang din to binili sa SNR lang din to guys. Kahit na yung mga, yung mga towels ko na binili. Kasi diba sa guest room, syempre pag may guest ka, maglalagay ako ng toiletries. Mga simple toiletries lang naman, tsaka towels. Binili ko na lang din lahat sa SNR. Ito yung knife nila sa baba, sa Dirty Kitchen. From KitchenAid. So ito hindi ko muna ilalabas. Ito yung knife set na may kasama na block dito for sharpening, tapos yung mga slots kung saan siya ilalagay. Pero hindi muna natin bubuksan. These naman are food containers. Iba-ibang sizes siya para pag maglalagay kami ng mga leftovers sa ref. Pero alam nyo guys, sa totoo lang kahit naman sa Shopee, ang dami mga ganito. Depende lang talaga sa'yo kung pili ka or gusto mo yung medyo mas aesthetic, ganyan. Pero kahit sa Shopee meron nun. Actually, meron akong ginagamit na mga malalaking ganito, siguro mga ganyang kalalaki sa ref, tas may mga partition. Pag namamalingki sila, ang ginagawa namin, kunyari, isang lutuan sa isang area, pinapartition na talaga ng maayos. So that pag iluluto siya, pag i-defrost, mas madali. Hanggang ngayon, binili ko yun nung lumipat kami sa Pasig kasi bago yung ref namin. So siguro, kung ilang taon si X, yun din yung edad nung mga binili ko. Sobrang mura ko lang din nabili yun. Siguro ito naman, hindi siya pang freezer. These are mostly for, alam niyo yun, mga food. Or for example, gusto namin mag-picnic sa may malapit na, meron kasi dito parang pwede kang mag-picnic na area. You can put our food here. Pero iba pa yung parang mga storage for freezer, mga raw meat, ganyan. Nagandahan lang kasi ako sa kanya nung pumunta kami sa Korea. Stainless steel yung kanyang loob. So, pwede siya sa dishwasher, pwede rin sa induction. So, pwede ka magluto dito, tama ba? So, ayan siya. Interruption, kasi guys, di pa natin tapos yan. Taekwondo time. Let's go! He is parking. Alexi, ayan na. Bye. Thank you, sir. Bed ni Alexi. Guys, magkukurtina pa kami Kaya lang sa Friday pa siya. Excited. Dire-diretso. Yan, so far and sila. Ito, konti na lang. Matatapos na din.
It's not mataas. Mataas. No, it's not. You Try can do mo. it, Alexei. Come on. Daddy will catch you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I will catch you. Daddy, Come on. you're not even touching me. Sige, Okay. pakita. Pakita. So cute. I wanna slide again. Kailangan nila yung mga isa ko din. Ate kasi, catch me dito. Okay. Ate kasi, Ang go. Try na kaya Ate Ana mag-slide dyan. Wow. Nasaan yung cortina? Mommy! Yeah, I'm here. I'm here. Meron pa. Gawa naman. Ano yun? Ew! Tira mo. Isa pa. Ate kasi! Ate kasi, wag na! Wag na! Wag na! Hindi ko siya pinapatay, Alexei. Wow. No, not dead. You want to put in some plants? No, Pop. Oh. Nung una, sabi ko, ay, sumulot, ang galing, ang galing. Maya-maya, rumoroli na parang lugyado sa mat. But it's okay because Alexei enjoyed his lesson. Babalik ka pa sa taekwondo? Yeah! Okay. Pwede pala pa. Tapos mamaya, diretso na natin Creek and Carol para na-motivate ako kasi bukas dadaan ng basura. Ganun pala yun. Sabay mo na yun. Basta tag-8 yung per size. Maliban sa mga serving. Wait lang, kailangan ng ito matigas. Parang medyo nakakaligo siya sa una. Sarap! Saan may TV dito? Pero ang unfair kay Alexei, biling kay Alexei. Wala, ang saya! Ang saya! Hoy, ang saya naman ito. Kaso, alam mo, nananahimik yung kasama mo, tulog na, bigla mong igagaling. Hindi ba? Wala kang choice. Kasi merong ganito guys na dalawa, di ba? Yung magkaano. Ang problema ko na yung may hati sa gitna. Pag napupunta ako dun sa ano na yun, parang masusot ka, ayoko nung may parang hati yung kama. So wala siyang choice. Pag gusto ko iakyat, aakyat ko. Ano, tulog na, lagi ng bahay. Here sa school, PTC ni Alexei ngayon before tayo pumunta pa sa Antipolo kasi naglilinis. Gusto ko makita yung mga ginagawa dun. So we are with Daddy. Doon lang kayo bumaba na din sa kapit. Wow, gate is finished na. We're gonna set up. Ilagay ko lang kasi sa 7-Eleven ang Korean na plastic. Pinagawa ko sa box. Sa akin ito. Ate! Ito, ate! Big ate! Hello po. This is what you call pon. Yeah. This one's loop. Woo! This one's force. And God! This one's king. This one's a bishop. And it is all the piece. Dito na lang, sige ma'am. Dito na tayo mag-start. So ngayon ma'am, ito po is naka-demo mode po siya. Ang default passcode niya is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pero once po yan na meron ng admin, yung default passcode po niya na yun is mawawala na. For example ma'am, may nag-doorbell. Pwede na po kayo mag-usap using your app. Tsaka dito sa door. Sige ma'am. Hello? Sino po sila? Ayun. Ako dito sa may dining. Pero kanina, parang hindi na ako gano'n nakapag-vlog. Kasi pagdating ko rito, sinek ko na yung mga nangyayari. So tapos na si BCB maglinis. Ilalagay ko guys yung info ni BCB dito just in case gusto nyo magpalinis. So they do yung regular cleaning if you need extra help sa bahay ninyo. Like kunyari general cleaning or deep cleaning. Pero itong ginawa sa amin is post-construction clean. Ito yung unang beses na nalinis talaga yung bahay ng kumbaga general cleaning ganyan. So they did the
second floor, first floor, at saka yung basement. And then, dumating mga around 8 a.m. and natapos at around mga 3 p.m. ganyan, natapos naman. 4 sila na gumawa. And then, after nun, ano pa bang ginawa today? Yung mga locks kasi, ilang araw na din sila naka-install, pero hindi pa sila naka-program. So, yung iba kasi, pwede ng card, passcode, and then fingerprint. Yung iba naman, merong facial recognition, may palm vein, tapos yung tatlong unang nabanggit ko na way. Pero yun, inayos kanina so that magkaroon na kami ng mga specific cards for mga tao dito sa bahay. Ano pa ba? Yung mga electrical pa na mga natitira, that's it. And tomorrow, babalik tayo kasi may mga deliveries and installation ulit yan. Halos araw-araw na kami nandito. It's because malapit na nga lumipat. And hopefully guys, hindi naman namin ini-intend na matapos lahat before kami lumipat. Pero at least alam nyo nga yung mga dirty works tapos na. Itong parking tiles and then yung fan patapos na din ngayong weekend. So hopefully talaga yan. Kahit yun man lang matapos, the dirty works and the rest, pwede naman yung pa konti-konti kahit nandito na kami. Mas madali kasi magpagawa pag may tao na doon sa bahay. Kasi at least pag may itatanong, para hindi inulit-ulit. Kasi minsan may nangyayari dito, nagbubutas tapos mali yung butas kasi wala kami. So butas ulit, dumadami lang lalo yung trabaho if wala kami dito sa bahay. But that's it for today. We'll be going home. Nakakatuwa kanina yung PTC ni Utoy. Grabe. As in, ano siya, kakaiba yung PTC niya kasi para siyang student-led parent-teacher conference. Nagulat kami kasi pagpasok niya, ay may presentation si Alexei kompleto sa TV, dun sa school. And then, meron pa siyang mga spots kung saan ipinakita niya kung ano yung mga natuto niya. So, kami, yan, proud parents. And nakakatuwa kasi talagang makikita mo yung application nung itinuro sa kanila. Ganun na pala ang PTC ngayon. As in, student na nagre-present. And they are on their own si Alexei lang mismo. Siguro minsan pinaprompt lang ng teacher like yung start ng slide about ganito. And then the rest, si Alexei na talaga. As in, walang help yung teacher. Sobrang nakakatuwa. Nihalang ko mag-film kanina kasi syempre, di ba, nagsasalita si Alexei. So, gusto ko nakafocus lang din siya. And ako, as a parent, kami yung audience, full focus lang din kami. Aga na start ng day. Maaga rin tayo natapos ngayon. But tomorrow, I think will be a long day. Good morning! We are back in the house. Daddy is there. Alexei wants to check his bed again. Wow! What's that still up there? We have to put the books dun sa library mo, anak. That's your library. Anak, need pang punasan ni ate. Okay, let's clean. Alexei, dito your library. Dito ko sa baba, i-wipe. Mommy will wipe the upper ones. Yes. Open, open. From here, oh. Here, here, here. I'm just gonna put the drawers then. Thank you, Alexei. Medyo masakit siya sa leeg, no? Mommy, I'm gonna do it here. So Okay. You will reach the other end. Wow, good job, Alexei. Done! Done! I already wiped that, Mommy. And also this. Done. Yan, anak. Dito mo ilagay. Okay. Thank you, Alexei. Alexei, tingnan mo kung paano nilagay ni Mami. The spine of the book. The spine of the book needs to face you. So that next time, pag hahanapin mo siya, you can easily find your books. Yeah. See? Other ones, please. We can use that one as stopper, like this. So you can get your books. Yes. This one. This one. Can I see it? It's super big. Oh, sorry. I think this one. Super big. Here. May mga iba pang books. Pag workbook, anak, this one, no need to put here. You can see, ito, mga reading books. Workbook, yung mga sinusulatan mo to, tracing, counting. This one's no need to put here. We put it here. Workbook. Okay? Workbook to. Workbook. 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 Ate pa, open. Workbook. Yeah. Mommy, come here. I'm scared. I'm scared. You're not gonna catch me. 1, 2, 3, drop! I'm done. Backless
Mommy, is it done now? Let Kuya Joey do it. Medyo may kailangan higpitan ni Kuya Joey. Mga hangers doon natin ilalagay. Wala ko kasi dito lahat for studying, reading, ganyan. Walang toys. And then dito, alam niyo yung mga bihirang gamitin, yung mga supplies like shampoo, ganyan-ganyan. Pero ito ay doon sa closet. Alexi, come here. Look at your Daddy, hands. help me. What's going Joey because Oh, di ba natapos ni Kuya Joey? What will you say, Alexi? What will you say kay Kuya Joey? Thank you po. Atama! Oh. Done. Lexi, look at your hammers. They're so cute. Ah! I'm gonna put another one dito. Wow! Ang cute hanger. Siguro baka magkakita na ako ng carpet. Let's go! Yung cortina nito, Go! padating pa lang. Go! Go, where are you? Okay, ang taas nga pa nito. Ang taas na, hindi na lumabas. Sila ko po anak. Yeah, like a growing castle. Oh my God, kaya pala natatakot siya noon. Nang mataas siya pag ikaw na yung gagawa. Try mo. Wee! Ah! Yeah, let's move that or else I will walk in your face. Sabi, Alexi, mabigat ako. Woo! Ang bilis. Parang kailangan natin dito ng landing. Dito. Sa IKEA naman may nabibili yung parang mga pino na may anti-grip sa baba. Ang taas pala, ate. Wait na, mag-recover. Parang hindi ako pa-slide. Taas niya, babe. Try mo. Promise. I-try mo lang. I-try mo. Doon sa Trinidad, naka-fix siya. Doon sa naisip ko, para pwede yung labas. So pag ito, tatanggalin to, pwedeng wet process yung clean. Pero ito, kuya, winawash dito. Ito hindi na. Ah, hindi Kasi na. ito yung may coating na ganyan. Eto, panglabas to guys. Madali lang yan, parang konting buo lang siya. Yung shoe cabinet ni Alexi and as well as yung buong closet dito. Pero meron pa kaming mga shelves na kulang, so hindi pa namin pwedeng papuntahin yung installer. Ang nangyayari pag bumili kayo sa IKEA, either mag-place kayo online or ako pumunta kami sa IKEA so that we can get the help of planning team, katulad din ng ginawa sa baba. And then, schedule for delivery, tapos magsischedule ka pa for installation. I would suggest na kung ikaw ay magpapagawa tapos mga medyo malalaking ganito, don't do it yourself. Kasi meron silang mga sinasuggest, katulad dun sa baba, parang pag may konting space sa taas, pwede ka palang bumili ng parang extra board, tapos ika-cut nila, custom nila, para magbukang parang wall lang talaga siya. Magmukha siyang seamless, and mas maganda yung pagkaka-install. Kasi kung tayo yun, parang pag may konting space, di na natin inaayos, diba? Parang binuo natin, katulad sa manual, pero sila mas custom. So yung suggestion ko, magpa-install kayo sa kanila. Medyo may fee nga lang talaga. Kaya lang, mas maganda yung magiging outcome pag sila. Although, pwede naman talaga kayo. And also, yung mga organizers. Speaking of hamper, dali natin sa mga tamang pwesto. Nag-isa kami ni Jelly ng hamper. Tapos, ito yung kay X. Yung binibili ko, alam mo kung alin? Ito yung pinakamura. It's called, Jal. Ayan, ito si Jal. Ito rin yung gamit namin sa bahay. Why? Hindi siya super duper aesthetic. Pero, kung papakita ko sa inyo, ayan madali kasi siyang, linisin at ayusin. Yun, binapas ko lang. Tapos, ayan na siya. Sa 4 na taon kong ginamit yung IKEA ko na ganito, hindi ko naman siya nasira. And kung kailangan linisin, parang wipes lang to eh. Tsaka maduming damit naman na ilalagay dito. Ito lang siya. Kung walang maduming damit, gaganyan mo lang siya tapos ilalagay mo sa gilid. Hindi ko na pinili yung pinaka-aesthetic. Sobrang dali. Kasi yan, ito yung sa amin ni Jello, yan yung kay Alex. Tanggalin na natin yung mga. Dali natin sa mga tayo sa master. Kaso guys, hindi pa tapos. Nailagay na yung toilet doon, pero we still lack heated rack and bathtub here. So probably, we're going to put this one dito. Yan, dyan. At dyan. Nag-isa kami ni bossing dyan. Actually, kahit isa nga lang eh. Kasi, oo, actually, kahit isa lang, no?
then we keep the other one. Kahit isa lang siguro, tago na lang muna natin. Kasi hindi naman siguro agad mapupuno yan. Kasi ibig sabihin, pag napuno nyo na yan, alam nyo kung anong sagot. Oras na para maglaba. Moderno na toilet. Medyo nakaka-intimidate siya, sa totoo lang. Hindi pa nga ito nakasaksaki kasi parang sa ngayon doon kami nagsisiyar sa mga manual na i-flash kasi baka hindi ko ma-flash. Parang kailangan ba natin Kasi kailangan nga lang talaga, guys. If you will install this, meron kayong mga outlets. So, much better if magagawa kayo ng bahay, may abang for heater, may abang for toilet. Ito, may abang kami for heater, but for the toilet, wala. So, buti may area na naitago to. But for dun sa powder room, wala talaga kaming outlets. Kasi usually, di ba, powder room, hindi naman need ng, alam mo yun, saksakan ng curler, ng razor. So, doon, nagtik-tik, tapos naglagay ng outlet. Yan, yun ang nangyari. Just to accommodate yung another smart toilet natin sa baba for Moderno. Ay, hindi carry. Carry pa dito. Kaso wala lagayan ng kasi dito na lang. Parang pangit. Dito na lang sa labas. I think dito na to sa labas. Kasi meron pa siyang shoe cabinet na ilalagay dito. Kasya dito. Oh, parang kasya naman. Medyo ganito lang siguro to. At kita mo na dito. Para naka-curve. Pero, parang maganda na ito yung harap sa likod. May accent na dito. Pwede rin naman wala. So, aside from delivery ng ibang furniture, hindi pa tapos ang furniture. Paunti-unti natin siyang marireceive pag nandito na kami. But, makikita nyo, nag-start na si 50 Shades maglagay ng curtains. Alam nyo guys, sobrang laki ng difference na nagagawa ng curtains. Hindi lang dahil kaibigan ko si 50 Shades, kundi dahil mapapansin nyo yung bahay namin, very angular, concrete, puro glass, pero meron siyang missing element of wood, tapos fabric, para mas mag-soften yung itsura ng bahay. So ngayon, dito tayo mag-start. Sa area na to, ganyan yung itsura nung wala pa nakalagay. Pero technically guys, meron na talaga. Kailangan lang ay may abang sa pinaka-corner kasi motorized yung kinuha namin for the blinds. So, bago magkabit si 50 Shades, kailangan may nakaabang na siya sa corner. Sa electrician yan guys, mabilis na sabihin, kailangan lang ng wire na laging naka-ready and wala nang switch pa. So, pag yan, binabayan nyo, ang magiging itsura, ayan, tinaas si Kuya. Ayun, may remote na hawak si Kuya. Tapos, ito yung pinili ko na color ng blinds. Para siyang, hindi ko alam kung anong kulay niyan eh. Itatanong ko yung 50 Shades. Basta itinuro ko lang yung gusto kong kulay. Pero hindi siya white. Kasi kung makikita nyo, ito yung wall natin. White yan. Ito ay hindi siya white na white. Para siyang beige. Parang ganun no. Pero I'm going to get the exact color. Or, better yet, if magpapakonsult kayo kay 50 Shades, tanong nyo na lang kung anong mga kulay yung ginamit namin. Just in case may magustuhan kayo for your house or for your space. So, ito, sa kabilang side, tapos na din siya, guys. Ayan, pinababa ni Kuya. And, ang meron lang sa kanya ay remote. Kuya, pwede kong papakita. Ayan, ganyan yung itsura ng remote. Pero I think ito ay pwedeng i-program. Kasi ang bala ko sana dito ay may option na pa isa-isang panel ang open, pero may option din na sabay. Pwede nga ba ito? Yes. Pwedeng sabay-sabay. Kunyari, lalabas kami ng bahay, gusto namin ng privacy kasi walang tao, ibababa siya sa remote, and pag press mo, sabay-sabay siyang bababa. Pero ang alam ko, may option din na, kunyari, wala namang ganong tao, ang gusto ko lang i-open, ito, kasi nandito yung most of the light na papasok. Pwede naman with just another button. So, yan. 50 Shades na lahat ng bahala dyan. Ano na itsura niyan? Bakit may sabon? Pinitas yung cherry tomato ni Mami! That's Okay. mine. That's mine. Sa'yo ba yun? I'm Tanim na pala yun. Anyway, ayun. Pagka may kurtina na, in combination with the tint, ilalagay namin yung names and suppliers namin for the tint, which is Stealth Film, and then for the window treatment, yung mga curtains and blinds for 50 Shades. Mas hindi overworked yung mga air conditioning unit ninyo. And syempre, mas makakatipid kayo sa kuryente. Pero guys, kahit buksan namin yung power. Pero kahit Pero guys, kahit buksan namin yung mga aircon dito, sagot pa rin tayo ng solar. So ano yan hindi siya isang bagay to cool this glass house down. Number 1, solar. Number 2, tint sa window. Number 3, yung mismong window treatment, mga curtains. And syempre, air conditioning. So tulong-tulong sila. Pero definitely, lalo na galing tayong summer, tas medyo
nagpo-cool down na yung ating weather, ang laki ng diferensya. As in, sobrang laki. Ngayon, ang temperature ng ating aircon, hindi namin kailangan i-full blast na sobrang mababa. Kahit mga 24 lang, okay na, 'di ba? Kasi meron na siyang kumbaga harang talaga sa UV na dalawang physical na harang, the tint and then the window curtains. Is it too heavy for me? No, pambata talaga yun, anak. 2 peraso kasi nasa loob, kaya mukhang heavy. It feels heavy. Jelly kasi, sabi niya, punta siya. Ang problema, hindi pa siya tapos mag-golf. Dito lang naman siya sa village na golf. And here. Fluid pa. Relax mo pa yung wrist mo konti. Yan. Nice shot. Sige ma'am, tubig ka muna konti. Wala si Alexei. Ay, si Deloy. Para si Ate Ana nag-i-enjoy. Pabilis yung bola. Pero onti lang yung sets na ito. Onti lang yung repetition. For example, 6 balls muna tayo na mabibilis. Random yung bigay ko. Babalik ka kagad dito sa gitna. Lalagyan kita. Forehand po yun. Apo, puro forehand. All forehand muna tayo. 1. Asan yung left hand mo doon? Wala, di ba? Muna. Imagine mo, gusto mo siyang pumunta doon. Pero wag mo muna isipin na, doon ko ito papapuntahin. Kasi pag nabigyan mo na ng command to, wala na, matigas na. Simple mo, hawak ng racket. Kunyari, nanggigil ka sa racket. Napansin mo, matigas na. Ngayon, sa flow, mabubuo mo ba yung flow kung matigas na? Ngayon, kung walang flow, ay kung walang emotion to, ganito lang siya. Malambot. Mas flow. Dapat laging hindi matigas yung grip. Firm lang. For example, 1 to 10, 10 yung pinaka-tight. Siguro around mga 4 or 3 or 4 lang. Second ball. Yan. Ay, kuya. Kakakaba. Kakakaba si kuya. Ayan, Ay, napasobra po ata. balik mo. Baba lang po, baba. Para sinukat lang. Tama yun, accurate na lang natin yun. Kahit na isang slide lang na ganun eh. Nakaka-light kasi siyang tingnan. Especially ba may aircon ka, nakaka-help din siya. Kaya pag inon mo yan, tapos nandun ka sa baba. May nakaka-basta very light. Tsaka aesthetic, parang okay din siya. Hindi siya pangit. Meron yan kuya ay, hindi ko pinili may ilaw. Pero meron may ilaw. Meron yan kuya kung gusto niyo yung wood effect. Marami na tayong pinagdaanan. Pag wala na ligtin, maraming pinagdaanan. Alam niyo yan. Ito na maalala mag-ligtin din. So kaninang umaga, medyo marami nagawa. Kaya nandito ako. Tapos diretso tennis. Kaya bumalik tayo. Ibang iba na siya. Malapit na talaga. Ito na to. So ngayon, may mga pinifix sila ng mga konting ayusin.